Full carbon touring helmet ba ang harap mo ngayong 2025? This is the review of the LS2 Dragon Forged Carbon Helmet. Let's go! Magandang araw kasi Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ang pinaka-updated carbon touring helmet ni LS2 na available sa market ngayon. Ang kanilang LS2 Dragon Carbon Helmet. Pero bago natin simulan ang review na to, as per YouTube, almost 80% po ng mga nanonood sa atin is hindi pa nakasubscribe. Kaya naman, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang content katulad ng review video na ito. Available din po ang iba't ibang helmets tulad ng LS2 helmets at iba pang moto accessories sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. So yun, simulan na agad natin sa presyo, no? Nagkakahalaga po ang LS2 Dragon ng 20,990. So meron po siyang 2 carbon variants na available. Ang kasama po natin is itong forged na gloss carbon. Meron din po tayong matte carbon na available. So 20,990 para sa isang napaka-poging carbon, full carbon na helmet. Tapos, ang malupit dito, yun, dual visor pa siya. Diba? Napakasulit, no? So, hindi mo na kailangan ng extra visor pag nagbabiyahe tayo. Carbon helmet, dual visor, napakagaan yan, no? And hindi mo na kailangan ng additional na weight sa iyong shades. Ako, I suggest if nakaturing helmet tayo, mag-clear lens na lang tayo, diba? Kasi meron naman tayong dual visor for 20,990. Ano ba yung mga kasama niya sa box? Discuss din muna natin. Meron siyang kasamang, syempre, premium na helmet bag. Tapos, ang maganda sa helmet bag niya, usually naman stretchable yung mga helmet bag, no? Pero, ang ganda ng quality nung, maganda yung quality ng helmet bag. And parang water resistant pa nga to eh. And ang malupit dito, kahit siya ay dual visor na, no? Sinamahan pa siya, LS2, ng spare na smoke visor. Solid, no? So usually mga dual visor helmets natin from the premium brands, hindi na nila sinasamahan ng smoke visor kasi naka-dual visor na nga naman siya, no? Pero si LS2, for 20,990 only, full carbon yan, 6K carbon material po yan, mamaya di-discuss natin. Pero may kasama pa siyang smoke visor. Napakasulit, napaka-solid, no? May spare visor pa. And hindi pa dyan natatapos. Meron din siyang kasamang pin lock 120 out of the box. Sulit, sobrang sulit po niyan mga boss. Specifically made po ito para dito sa visor ng LS2 Dragon, no? Itong ating pin lock 120 na ito. So pin lock, sa mga hindi po nakakaalam, yan po ay fog-resistant lens. Kinakabit po natin yan sa ating mga lens para maiwasan yung fogging sa mga panahong nag-uulan or hindi pantay yung temperature sa labas ng helmet natin at sa loob ng ating helmet pagsuot natin, no? So napakahalaga po niyan for our safety. And yun, isinamahan na po ni LS2 sa kanilang Dragon helmet, no? Napakasulit po niyan kasi usually nagpe-pressure rin po yan ng around siguro mga 2,000 pesos, sabihin mo na, more or less 2,000 pesos. So doon pa lang, no? Napakasulit na ng value proposition na binibigay ng carbon helmet na ito. At punta naman tayo sa looks and feels niya, no? At hindi naman may pagkakahila na talaga pag-carbon helmet. Napaka-pogi, no? May mga naglabas na rin kasi ng forged carbon sa market, no? Pero yung design niya kasi with the forged carbon, ganda eh. Maganda talaga yung construction nito. Tapos ang ganda ng feels ng helmet. For a touring helmet na, nagagamitin mo to. Mas trip ko talaga yung mga gloss carbon. Dati hindi ko gusto yung forged na carbon, mas gusto ko yung mukhang carbon talaga, di ba? Nung nakita ko yung pagka-forged carbon itong LS2 Dragon natin dito, medyo na-inlove tayo eh. Tapos ang ganda pa, Dragon. Siyempre tayo, Year of the Dragon tayo, kaya medyo malapit sa puso natin to. Ang ganda rin ng mga lines din niya, no? Kung gusto mo ng aggressive looking touring helmet, ito ang helmet na para sa'yo. Napaka-prominent din ang kanyang spoiler dito for aerodynamics. Magagamit natin yan for long distance rides, no? Maganda yan. Nakakapagpabawas siya ng weight during high-speed scenarios. Dami niya mga cuts dito, dami mga lines, mga labasan ng hangin. Meron din siyang visor lock. Bago mo mabuksan to, pipindutin mo muna. Malaking tulong yan para pag nagkakabilisan yung ating ride, hindi siya basta-basta aangat. And meron din siyang medyo prominent na nose guard dito. Check natin mamaya yung field of vision niyan kung nakaka-apekto ba yung nose guard dito. Pero malaking tulong kasi yung nose guard para yun, iwas fogging naman ng dual visor natin. O nga naman, baka naman nakapinlock tayo dito. Pero yung pag nakapantay kasi dito, usually yung hinga natin napunta sa dual visor natin. So yan, dyan pupunta yan. Medyo prominent nga lang, no? Yan, laki oh.
Kung akin to, kasi natatanggal naman to, baka tanggalin ko na lang din yan. Check din natin mamaya pag naisuot na natin yung helmet, mas makikita natin yung unang-una yung field of vision niya, tapos yung look ng helmet pag nakasuot na sa rider. Meron siyang air vents dito. Ang control niya is nasa unahan. Ang dual visor mechanism niya is narito sa gilid. Usual naman. So kung lalagyan natin ng intercom dito, ma-access pa rin natin yung ating dual visor. Meron din siyang air inlet sa taas. And ang labas ng hangin natin na napasok sa loob ng helmet is dito sa ating spoiler sa likod. Napaka-pogi ng likod na itsura. And ang maganda dito sa LS2 logo, hindi lang siya basta sticker. Para siyang naka-paint dun sa mismong helmet. Then mayroon parang, may mapapansin ka kasi parang coating dito. So nasa ilalim yung mga logos natin. Ang ganda, ang ganda. Pag nakakita ka ng helmet na sobrang yung pogi, tapos ang ganda ng value proposition yan, daming mga freebies. Medyo gusto mo talaga siyang i-recommend, no? Parang all-in-one helmet mo na rin kasi talaga to eh. Ngayon, no? Naka-dual visor ka na. Wala ka nang hahanapin pa sa helmet na to. Punta naman tayo sa kanyang paddings na napaka-stylish din, no? Na parang ang premium tingnan, no? Tingnan nyo naman. Ayan o. Yan ang kapal. Usually, mga updated paddings ngayon ni LS2, ang gaganda na ang kakapal na. No? So, meron siyang faux leather to, pero maganda naman yung quality. Mix siya ng faux leather, may gamosa feels dito, then fabric sa loob. At ayun nga, hindi naman nalalayo dun sa mga nireview natin na previous na premium LS2, no? Yung quality ng kanyang paddings is maganda. Malambot yung paddings pero hindi nako-compress ng sobra. So, mabilis yung rebound ng foam pabalik. Meaning, maganda yung pagka-memory foam na ginamit nila dito. Dun sa taas na foam, kapal din yung ginamit dun sa ulong part. Sigurado pag sinuot natin to mamaya, maganda yung fitting nito at saka yung comfort ng ibabaw ng ulo natin, hindi lang sa tabi. And dun naman sa ibabaw niya, bago yung APS liner, may makikita rin tayong yung mesh kasi naka-integrate na doon sa mismong foam. May additional protection yan doon sa taas ng ulo natin. And syempre, naka-double D-ring po tayo mga bossing. No? Yan, paborito kong locking system yan. And mas safe po talaga din ang double D-ring na retention system. No? And ang maganda naman sa mga premium lineup ni LS2 ngayon, yung kanilang double D-ring, hindi na yung parang button type. May button pa rin, pero mayroon na kasi siyang magnet. Mabilis na siyang kumapit. And ang maganda dito, syempre, additional safety na naman. Meron din siyang emergency pull tab. Nababanggit nga natin before sa mga previous videos. Emergency pull tab po is ang ginagamit ng mga emergency personnel natin in cases of accidents para mas mabilis matanggal yung mga helmet sa mga ulo natin. No? So, napaka-solid na nilagyan nila ng mga gantong additional safety features itong helmet na to. Overall, yung quality niya maganda. No? Pre sa 6K carbon na shell at sa kanyang foam at sa kanyang feels. Pogi na, quality pa. No? 6K carbon is type of carbon po na ginamit ni LS2 dito sa kanyang shell at full carbon po yan, no? May mga konti lang tayo makikita na plastics dito, pero sobrang minimal lang. Almost all of the shell is made of 6K carbon na talaga. And pagdating nga sa safety certifications, updated na po ito ng ECE 22.06. Updated homologation for LS2 Dragon. Lahat naman na po ng nilalabas ni LS2 ngayon, especially sa mga premium lineup nila, is updated ECE 22.06. One of the best homologation score or certifications sa helmet market ngayon. Para naman sa kanyang size and weight, nagtitimbang po ang size large natin ng 1,450 plus minus 50 grams. For a carbon helmet, may mga mas magagaan po sa market, yes. Pero ito pong ating LS2 Dragon is dual visor, kaya nagdagdag po yon ng timbang sa ating helmet. Medyo mas malaki-laki yung helmet. Mas significant yung mga ginamit nila dito na extra materials like ito sa kanyang foam, nakakadagdag yan ng mga extra grams eh. Pagpapagandahin talaga natin yung quality ng helmet, syempre magdadagdag tayo ng materials dyan. Tulad na lang dito sa ating foam paddings yan, no? Mas significant kasi siya eh. Tapos itong ating spoiler na functional naman talaga to eh. Magagamit at makukuha talaga natin yung advantages nito pag nasa long rides na tayo, pag medyo mabilis na yung speed natin or mahangin yung lugar na pinapaspas natin, no? Pero 1,450 grams para sa isang dual visor carbon helmet. Solid na yan, no? Napaka-solid na lang, timbang na yan. Hindi na yan nakakangalay. Tapos check natin mamaya pag nakafit na yung helmet kung yung mararamdaman ba natin yung 1,450 grams na yun. Tara, fit na natin yung helmet para makita nyo na. Tara, fit natin itong ating LS2 Dragon. Year of the Dragon. Dapat pala last year nila ito ni-release, no? Usually, mga LS2 helmets, medyo masikip sa entrada kasi ang kapal ng foam. Additional neck roll kasi nila yan, eh, para hindi masyadong maingay sa loob. Yan o. Yun ang sinasabi natin. Masikip lang yung entrada niya, masikip lang siyang isuot. Pero okay naman na. Naririnig niyo pa ba ako?
Kasi kagat-kagat ko na yung pisngi ko, ano. Hindi siya masikip. Masikip siya dito sa pisngi natin. Usually, ang helmet naman, talagang huhulma yan sa atin. Especially yung mga updated memory foams or yung mga modern memory foams ng mga helmet natin, no. Pero dito, pagdating sa ulo, wala akong tinatawag na yung mga natusok or yung mga parang masikip sa akin or yung mga hard spots or heat spots dito. Wala naman. Sa pisngi lang talaga, no. Medyo huhulma pa yung helmet sa atin. So, yung construction din ng helmet, akala natin medyo pabilog sa labas. Pero pagdating dito sa loob, medyo patusok siya. So, yun ang pakiramdam natin. Usually kasi mga Asian fit, ganito talaga, ano. Pero okay naman. Goods na goods sa atin. Yun ang fitting. Pagdating naman sa timbang, yan. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko eh. 1,450 grams. Pero pag nagsuot ako ng mga 1,300 grams na helmet, parang ganito na rin naman yung nararamdaman ko. Parang wala na rin ako maramdaman. And yes, medyo masikip po kasi yung foam sa akin. Pero usually nakakatulong din yung snug fit ng helmet para sa weight. Kasi parang yung weight ng helmet, hindi siya dito napunta. Hindi para tayong tinutulak pababa, no? Nakukuha ng pisngi natin yung mismong weight ng helmet. So, para siyang at one sa ulo natin. Solid at one. Wow. Pero parang ganun yung pakiramdam, no? Sobrang ganong helmet. So, okay. Nose guard. Usually kasi yung mga LS2 helmets, no? Yung mga updated LS2 helmets, may mga nose guard na talaga na medyo prominent. Ngayon sa akin yan, nakikita ko siya. Pero pagdating naman dito sa LS2 Dragon, mas maganda yung field of vision niya, no? So, kahit meron tayong nose guard dito, hindi siya bothersome sa akin. Di tulad ng mga ibang LS2 helmets na may gantong prominent na nose guard. Kung sa akin man to, susubukan kong i-ride to nang nakalagay ito. Pero sa initial impressions or prediction, mukhang hindi naman ito makakagambala sa akin. Yan. Maganda yung field of vision niya, malaki. Solid. So, narito ang kanyang dual visor. Yan. Mabilis lang naman hanapin. And yun, almost covered naman ng dual visor yung buong opening ng helmet. Yung opening ng pinaka-visor niya, no? Okay naman. Solid. Gandang helmet. Maganda tong helmet na to. Kudos again sa LS2. Meron na naman kayong bagong solid option ng carbon helmet sa market. Tapos, ito nga yung sinasabi ko, no? Meron siyang lock dito sa ating visor. Isang pindot lang. Hindi kailangan na nakapress ka. Kasi pag gloves tayo, mahirap tong pindutin eh. Ayan. Once mapindot mo siya ng isa, okay na. Ayan. Angat mo na. Ito sa inyo yung fit ng helmet. Yung front view. Yung side view. Back view. And other side. Alright, solid. Forged carbon, Lodi. So tara, wrap up natin tong video na to. Kung premium carbon helmet lang din naman ang hanap mo, hindi kayo papahiya nitong LS2 Dragon, no? Solid specs, solid value, at solid yung look niya talaga. Full carbon helmet, 6K carbon na naka-dual visor pa. So kung lightweight touring helmet ang hanap mo ngayon 2025, LS2 Dragon ang helmet na para sa'yo. Again, maraming salamat po sa pagsama, no? Please pa-like and share naman po ng video natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button para makagawa pa tayo mas marami pang content katulad ng review video na to. Available din po ang iba't ibang helmets sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ng isa pang unique carbon helmet ng LS2, yan, click mo lang tong video na to. Yan.